Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa inyong lahat, sa ating mga subscriber, sa mga datihan na mga sumusuporta sa atin. Marami po salamat sa inyo. Sa mga baguhan po na sumusuporta din sa inyo na rin, sa inyo. Maraming salamat. Sa Pilipinas, shout out po, at sa mga OFW na tulad ko at mga ano pa na sumusuporta lagi sa ating video. Shout out po sa inyong lahat. Di na ko nakapaglista, next vlog na lang siguro. Kasi wala akong lista ngayon kasi busy lang konti. Okay, alright. Ito yung gawa natin reaction. Itong napanood niyo, siguro napanood niyo rin to. Itong si Loren Ligar na nagwawala noon sa kanilang BICAM meeting. Kahapon yata yun eh. Itong video na to kahapon ito. Ipasok ko muna itong video na to para makita ninyo kung gaano siya nag-react dito sa kanyang sinabi dito sa BICAM nga na ano na ngayon naka-televise na. Okay, ito 'yon. Nasa BICAM ang proposed 2026 budget ng Transportation Department. Pero bago maaprubahan, nagkainitan muna ang dalawang mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Uminit ang ulo ni Senador Loren Ligarda sa kalagitnaan ng pagbusisi sa BICAM meeting kagabi sa budget ng Transportation Department. Nagtataka kasi si Congressman Rufus Rodriguez kung bakit zero budget ang railway system project sa Mindanao para sa susunod na taon. Lalo na anya ang phase 2 nito na nagmumula sa kanyang kinakatawang lugar sa Misamis Oriental patungo sa Iligan. Natapos na anya ang project study na pinaglaanan ng 100 million pesos na budget. Mahalaga kasi anya ang railway system dahil ito ay mabilis at murang uri ng transportasyon. We know why there is nothing here yet about these two very important railway systems which are good for 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? It's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Dito na umandar ang pagiging professor ni Senator Loren at nagsimulang mag-lecture sa BICAM. Sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi linagay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Tumayo pa sa pagkakaupo si Ligarda para ipaliwanag ang kanyang punto. Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Naging chairperson na rin si Loren Ligarda ng Senate Committee on Finance noong 17th Congress. Kaya ganun na lang ang kanyang frustration ngayong 20th Congress dahil nasa BICAM na gusto pang ihabol ang isang budget na hindi naman kasama sa isinumite ng Pangulo ng Bansa. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Tiniya rin niya si Congressman Rodriguez na anyay veterano ng mambabatas sa pagtatanong nito sa first-timer na chairman ng Senate Finance Committee kung bakit hindi nilagyan ng Senado ng budget ang railway system project sa kanyang distrito sa Mindanao. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? Dito na lumambot si Congressman Rodriguez at sumang-ayon kay Senator Ligarda at ipinanukala sa DOTR na isama na lang ito sa susunod na budget cycle o para sa 2027. Dagdag ni Ligarda, kailangang maorganisa ang isang oversight committee para magkaroon ng konsultasyon kahit buwan ng meeting anya para maplansya ang mga susunod na expenditure program ng pamahalaan.
Grabe tumayo. At ang kanyang kasagutan dito sa BICAM, itong si Rufus Rodriguez. Ito si Rufus Rodriguez, ito sa sa ano to siya Cagayan de Oro na congressman. So may reason si Loren Legarda dito na ang gusto kasi ni Rufus Rodriguez ay i-insert itong budget nitong Mindanao Railways. Ito yung dalawang segment Parang kasama na to kaya itong kay Rufus Rodriguez na distrito. Kaya lang walang pundo. At ito na nga sabi ni Loren Legarda. Bakit hindi ninyo yan ginawa doon sa NEP? Huwag niyong ipasok yan dito sa BICAM ngayon, itong sinasabing inyong insertion, kasi ayaw ko yan. Ayaw namin yan na ipasok dito kasi limited lang ho yun. So kung gumawa kayo ng mga ng budget, doon sa NEP ninyo ipasok. At bumigay itong si Rufus Rodriguez. At naintindihan ko rin si Rufus Rodriguez kay para rin to sa mga kababayan natin sa Mindanao. At itong Mindanao Railways, ito yung dapat ang gagawa nito ay China. Noong hindi na presidente si Pangulong Duterte, nagkaroon di ba to ng problema itong Marcos at saka itong Duterte. Ang ginawa ng China, nag-withdraw, hindi na sila tumuloy dito na mag-invest dito sa itong Mindanao Railways. Kaya ang ginawa nito, binitawan ng China. So na problema ngayon, itong administrasyon ni Bongbong Marcos kung sinong sasalo. So parang ino-offer nila to sa Korea. Ang Korea yata hindi rin interesado dito sa railways na to. So ito yung napala ngayon ni Bongbong Marcos sa kanyang sinasabi noon na itong Mindanao ay ituloy-tuloy ang mga dating project ni dating Pangulong Duterte. Hindi niya tinuloy Kasi last year hindi rin ito binigyan ng pondo. So anong nangyari nito? Ang railways na to, dapat ito pinunduhan na. Noong nakarang taon hindi rin ito binigyan ng pondo, nasilip din ito So sa daming mga insertion, hindi ho ito kasama. Kaya gusto ni Rufus Rodriguez na wala kasi sa NEP, gusto niya pasukan dito sa insertion. Ayaw nga nitong si Loren Legarda na mag-insert sila. Tama, silang dalawa naman, may mga mayroon silang mga reason. So kung tanggalin talaga itong mga insertion, bakit pa? Itong mga congressman, kayo talaga ang mahilig sa mag-insert, mga senador kayo rin ang mag-i-insert sa mga itong mga budget itong 2026. Na problema na nga, itong 2025 na budget, kasi ang daming insertions, ito pa rin 2026, insertions pa din. At mayroong mga insertions dyan na pinayagan din dito sa Senado. Kaya, hindi ko maintindihan na gusto nilang linisin itong mga ganitong klaseng kalakaran na sobrang illegal. Illegal ho ito Kasi dapat ang paggawa nitong budget nito, itong tinatawag nilang NEP, ay galing ho ito sa Malacanang. Ito Malacanang, ito yung gagawin namin na mga proyekto itong taon na itong 2026. O sige. Tapos pag nakumplito nila yan, sige, natin? Pag nakumplito nila, i-endorse nila ngayon yan sa DBM, Department of Budget and Management. So ang DBM na yun ang magiging konkreto na yun sa budget na yun galing sa palasyo, galing sa presidente. So ibaba nila yon sa House of Representatives. Pagdating doon sa House of Representatives, katakot-takot na mga deliberation pagdating doon. Silipan dito, silipan doon. Hindi ito nasilip nitong si Rufus Rodriguez doon pa lang sa doon sa House of Representatives. Hindi siya tumayo nito na bakit itong Mindanao Railways wala kaming budget nito, wala dito pinasukan ni Bongbong Marcos. Ang may kasalanan nito si Bongbong Marcos. Kawawa ang taga Mindanao. Kasi hindi ito pinansin ni Bongbong Marcos. Itong Bukana Bridge ngayon, napatapos na. Grabe siya dito. Dikit na dikit dito sa project na to kasi kanya nga rin to.
Eh di ko alam kung sino yun talagang may-ari dyan kasi itong LGU din ng Davao City, ng Galaiti dito sa kay Bongbong Marcos kasi panahon pa ni Tatay Digong ho yung project na yan. Sa ang pakaalam ko talaga, kay Tatay Digong ho yan. Kaya lang inamin ni Bongbong Marcos na sa kanila din daw yan. Eh dapat itong 15 magbukas yan, hindi rin nabuksan kasi ang dami pang aayusin. Yung mga may portion pa daw dyan na hindi pa pwedeng daanan. At pilit buksan itong nung 15 ng Disyembre kasi yan ang target talaga. Eh hindi nila mabuksan yan. So dito sa project na to na natuloy-tuloy na, grabe ka proud si Bongbong Marcos. Tapos itong Mindanao Railways, na plano rin ito ni dating Pangulong Duterte. Hindi binigyan niya noong nakaraang, ilang taon na ba si Bongbong Marcos sa kanyang pagka-presidente? 2022, wala siyang budget dyan sa Mindanao Railways na yan. Mula noong 2022 hanggang ngayon. So nakita natin ngayon na itong ginagawa nitong live stream nitong Bicam, malaking bagay talaga. Kasi nakikita natin ngayon kung ano talaga ang pinagagawa nila dito. So ibig sabihin nito, kung hindi natin to nakikita ngayon, itong mga insertion nila ngayon, di parang nanghuhula na naman tayo. At least ito nasundan kasi naka-live stream. So ito yung galit na galit itong si Loren Ligarda. Ako panig ako sa kanya dito. Kung linisin natin talaga toong insertion na to, bakit mag-insert pa kayo? O, di bumigay si itong si Rufus Rodriguez. O sige, ipasok na lang namin to sa sunod na taon. By 2027 budget. Di bantayan nyo yan. Kasi kapag hindi nyo yung bantayan, hindi na naman yan ni Bongbong Marcos. Na may iba ipasok o iplano diyan sa NEP. Kaya ngayon, patapos nitong budget na to, tsaka pa nakita ni Rufus Rodriguez na wala palang budget ang itong Mindanao Railways. So gusto niya asingitan na naman. Yun nga, kahit ako taga Mindanao, hindi na rin pwede natin gagawin yung mga kalakaran na mga ganyan kasi nga problema na naman natin yan. Insertion ng insertion, ang laki-laki ng budget. Tapos, itong ba yung budget dyan na na pilit talagang ipasa. Ayaw na yung veto ni Bongbong Marcos. Yung sa mga indigent ba yun? Ayaw yan. Yan ha? Controversial yan. Pero ang sa Malacanang yan, kung aaprubahan yan, hindi i-veto yan ni Bongbong Marcos. Ilang bilyon yan. So, ito si Bongbong Marcos, ito talaga yung nangunguna dyan sa magiging problema dito sa budget nitong 2026 ulit. 2025, sobrang controversial. Ngayon, ulitin na naman niya. Tapos, pag nasita, ang dami niyang pagbintangan. Pagbintangan na naman niya, mga Duterte na naman ito. Itong project ng mga Pangulong Duterte, itong railways, hindi niya nga pinunduhan. Kawawang taga Mindanao. Kaya, itong si Bongbong Marcos, sa sunod eleksyon nito, kung sinong kandidato nito, nako, mangangamuti ka ulit dito sa Mindanao. Visayas at Mindanao kasi binaypas mo eh. Hindi mo binigyan ng ng mga infrastructure doon. Anong palagay mo yung mga taga Mindanao? Hindi sila sasakay ng ng medyo mura-murang gastos na pamasahe? Tapos hindi mo wala kang kaplano-plano nitong budgetan. Mula pa noong ikaw nagiging presidente, wala kang budget dito pinasok. So, antayin mo Bongbong Marcos 2028. Sigurado mangangamuti ka ulit